kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Betty. Ni driver ang asawa kong si Tiago. Sa hanap buhay na ito, aming pinalaki ang aming 5 anak. Maayos naman ang buhay nila sa awa ng Diyos. Ngunit pumanaw sa pagsisilang ang aming si Normita. Kaya mula noon, kami na ang nagaruga sa anak namin si Irene. Mamaya ka pa mamamalengke, Betty? Eh, bakit? Ihatid ko muna sa school yung apo kong si Irene. Ay, oo nga pala. Hatid sundo mo pala ang apo mong yun. O tapos na ba siya ng elementary? Malapit na siya makatapos ng high school mo na. Tingnan mo nga naman makakatapos na pala siya ng high school. O ano naman ang magiging trabaho niya? Gusto niya maging social worker. Kaya balak namin na ipasok siya sa kolehiyo. Ano? Gusto niya maging social worker? O paano niya magagawa yun? Pwede mangyari yun, Monang. Pahihirapan niyo lang ang sarili niyo ni Tiago. Pag tinuloy niyo yan, may edad na kayo, hindi na dapat kayo mahirapan pa. Ikaw naman, oo. Pagmasahihin niyo na lang siya, katulad ng ginagawa ng mga kapwa niya bulag. Ano ba yung ibabalita mo sa amin ng lola mo, Apo? At sabihin mo na habang kumakain tayo. Oo nga naman, Apo. Good news ba yan? Opo, Lolo. Lola, Wala, sabihin mo na. ano po? Nakapasa po ako sa scholarship na kinuha ko sa isang university. Ibig sabihin, wala ka ng matrikula sa pagpasok mo sa kolehiyo. Opo, Lola Betty. At may allowance pa po ako kada buwan. Ang galing talaga ng apo ko. Hindi na po ninyo problema ang tuition ko at pamasahe. Binabati ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Pero magmamasahe pa rin po ako tuwing wala akong pasok. Baka naman maka-apekto yun sa pag-aaral mo. Hindi po, Lolo. Kaya ko po yun. Gagamitin ko naman yung kita ko sa masahe bilang pambayad sa magiging guide ko sa school. Bakit, Apo? Ayaw mo na bang kasama ako? Hindi po sa ganon, Lola. Iba na po kasi sa college Mas mahirap na ang pag-aaral. Kaya kailangan ko po talaga ang magkaroon ng guide. Tay, ito, dinalang ko po kayo ng bigas at mga dilata, Salamat, anak. Tama-tama yan. Sira kasi yung jeep na pinapasada ko ngayon. Ganun ho ba? Di pa paano ho niyan? Di makakapasok sa eskwelahan bukas si Irene. Dahil wala siyang baon. Hindi na namin problema ang baon at pamasahin niya, Darmo. Ang allowance niya sa university ang ginagamit niya doon. Okay, mabuti naman po. Responsable ang pamangkin mo. Siya nga rin ang nagbabayad sa kinuha niyang guide. Kinukuha niya yon sa kita niya sa masahe. Abay, dapat lang hong maging responsible siya. May kapansanan siya. At uli lang lubos pa. Ano po ba ang kinukuha niyang kurso? Yung social work? Ano ho? Social work? Gusto niya maging social worker? Wala namang masama sa pangarap ng pamangkin mo. Opo, itay, wala nga pong masama. Kaso paano siya makatutulong sa mga nangangailangan? Siya itong pangunahing nangangailangan ng tulong. Baka wala siyang mapasukan trabaho niyan, tay. Naku, sayang lang ang pera at panahon niya sa pag-aaral. Naniniwala kami ng nanay mo na may inilaang magandang kapalaran ng Diyos para sa iyong pamangkin. Tulungan na lang natin siyang hanapin yun.
Ay, nako. Maswerte siya, maswerte. At sa inyo siya napunta. Ah, Dahil alam niyo kung akong nakakupkup sa kanya, hindi ko na ho siya pag-aaralin. Dito na lang siya tumulong sa bahay. para mo naman sinabing hindi magtatagumpay siya. Kasi, tay, magmasahe na lang siya. Mas makaiipon pa siya eh. Sobe naman magsalita si Tio Darmo. Irene, bakit ka umiyak? Lola Betty, Alam ko na. Dahil sa narinig natin sinabi ng tiyudarmo mo kanina, ang sakit po kasi niyang magsalita, Lola. Kahit tiyo ko siya, wala siyang tiwala sa akin. hindi kasi madaling abutin ang pangarap mo, Apo. Kaya parang imposible sa kanya yun. Alam mo ba, kami man ang lolo mo nagulat na natuto kang magbasa at magsulat. Hindi naman namin alam yung braille eh. Pati ang cellphone na nagsasalita. At higit sa lahat na talaga nakakagulat, yung pwede na rin kayong gumamit ng computer. Dahil po yun sa pag-unlad ng teknolohiya, Lola. Kaya nga ang tiyo mo hanggang ngayon hindi makapaniwala. Pati tuloy ang pangarap mo. Hindi niya mapaniwala ang maaabot mo. Buti pa kayo ni Lolo Tiago. May tiwala kayo sa akin. Sinusuportahan niyo po ako. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, Apo. At balang araw, magtitiwala din sa iyo ang mga humahamak sa iyo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Irene, Apo, bakit malungkot ka? At saka di ba may pasok ka? Bakit hindi ka pa magbihis? Baka malate ka. Hindi po ako makakapasok ngayon, Lola. Ha? Bakit? May nangyari ba sa guide mo? Dinala po nila sa ospital ang ate niya dahil manganganak na. Ay, ganun ba? Sasamahan na lamang kita para makapasok ka at marinig mo ang turo ng mga profesor mo. Pero maghapon po yun, Lola. Ay, kaya ko yun, Apo. Malakas pa, lola mo. Di ka papasada ngayon, Tiago? Oo, Betty. Masakit ang katawan ko. Para akong tatrangkasuhin. Malamang nahawa na kita. Siguro nga. May edad na tayo. Kaya humihina na rin ang At ang tubig. Uminom na po kayo. Salamat, Apo. Ang lolo mo nga parang tatrangkasuhin din eh. Kung gusto po ninyo, mamasahihin ko po kayong dalawa. Para po gumaan ang pakiramdam ninyo kahit paano. Nagkasakit pala kayo ni Inay. Tay, Oo, anak. Pero magaling na kami ngayon. sana ho tinawagan niyo ko para lapadalan ko kayo ng panggastos. Yun nga sana ang gagawin namin. Oy, bakit hindi po? Kaya lang, sabi ni Irene, ang ipon na lang niyang gamitin namin. Kikita pa naman daw sa uli. Ay, naku, mabuti naman. Nakakaipon siya. Kaya tama lang naman na tulungan niya kayo ba? Dahil sa laki ng pagsuporta niyo sa kanya. Hindi nakalilimot ang pamangkin mo, Darmo. Kaya sana,
baguhin mo na ang maling pananaw mo sa kanya. Good morning po, Dean Rigor. Oy, good morning. Tawag niyo raw po ako. Oo. Good morning din, ihalat ka rito. Opo. Next week kasi, graduation nyo na, ano? At siguro naman, alam mo na kasama ka sa 10 bibigyan ng medalya. Nasabi nga po sa akin ng professor ko, kasama daw po ako sa top 10. Totoo yun. At ngayon pa lang binabati na kita. Sa kabila ng iyong kapansanan, nakatapos ka ng iyong kurso na may award. Salamat po, Dean Rigor. Bala ko nga sanang irekomenda ka sa isang malaking foundation na alam ko. Naghanap kasi sila ng social worker. Dok Dean, maraming salamat po. At may isa pa kaming sorpresa sa'yo. So be ready, Iha. O-order ka sa akin ng pansit at buto, Betty eh. Ay, oo, Monang. Para hindi na ako magluluto. Manok na lang ang bibiling ko. Ay, bakit? Ano bang meron? Graduation na ng apo ko sa Makalawa. Abay! Tignan mo nga naman ano. Oo. At matatapos na pala siya sa kolehiyo. Ay, oo, Monang. May papasukan na nga siyang trabaho eh. Ay, talaga? Ay, saan? Inirecommend na siya ng kanilang dean sa isang foundation. Oh, ay, di mabuti. Nagbunga rin ang pagtsatsaga mo, Betty. Determinado rin kasi ang aking apo, Monang. Kahit naman magtiyaga ako, kung ayaw niya mag-aral, wala rin mangyayari, di ba? Matapos nating ibigay ang medalya para sa ating mga nangungunang estudyante, isang tanging award naman ang ibibigay natin. Ito ay ang Outstanding Student of the Year na ibinibigay dito ng university sa isang estudyante na sa kabila ng maraming hadlang ay nagawa pa rin tapusin ng matagumpay ang kanyang kurso. At ang ating outstanding student ngayon ay walang iba kundi si Irene Martinez. Oh, Irene, itong ikalawang medalya. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Una sa Diyos, sa pagtulong niya sa akin. Salamat din po sa mga pumili sa akin na maging Outstanding Student of the Year. Pinasasalamatan ko rin ang aking lolo at lola na siyang talagang sumuporta sa akin mula nang maiwan ako ng aking mga magulang. Salamat po sa walang sawang hatid sundo niyo sa akin sa school, Lola Betty. Hindi ko po malilimot ang inyong kabutihan at pagmamahal. Para po sa inyo ang aking tagumpay. Ikaw talaga, apo. Piniiyak mo ko. Nagsabi lang po ako ng totoo, Lola. Kayo po talaga ni Lolo Tiago ang inspirasyon ko. Salamat, Apo. Pinaligaya mo kami ng iyong lola. Pinabati ka namin. Congratulations din, Irene, ha? Judar mo! Sumunod ako sa inyo. Narito pala kayo. Oo. Ito nga,
Nang malaman kong graduation mo ngayon, pamangkin, ito, pumunta ako rito. Talaga, pinabati kita, ha? Ang galing mo, ang galing. Karapat dapat lang sa'yo ang mga award mo, ha? Salamat po, Rio. Pero kung tutuusin, sina Lola at Lolo po ang dapat sabitan ng medalyang ito. Dahil naging mabuting gabay po sila sa akin. Parang ako ang gumraduate din ng mga sandaling yon. Napakasaya ko. Pagkat natulungan ko ang aking apo na maabot ang tagumpay. Social worker na siya ngayon dito sa aming bayan. Sana'y naibigan niyo ang aking inilahat. Ako si Betty, isang lola, at ito ang aking buhay. May kapansanan man ang isang tao, kung may mapagmahal naman siyang pamilya, tiyak pa ring liligaya at magtatagumpay. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi, Phil Cruz at Susan Robles sa papel na Betty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Andrew. 5 taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya naman nang magkaroon ako ng sariling pamilya, ginawa ko ang lahat para iparamdam sa aking anak ang pagmamahal ng isang magulang na buong buhay kong inasam na maranasan. Ngunit nang makilala ko si Lolo Atoy, nalaman kong hindi pala talaga madaling maging isang magulang. Sigurado ba kayong ayaw niyong bilhin yung lupang inaalok sa inyo, Andrew? Pag nagkataon kasi, Chang, dito na kami maninirahan ni Fe. Paano yung mga trabaho namin? Pwede nyo naman gawing bahay bakasyonan yun. Kailangan ho sa bahay, Chang, may nag-aalaga. Kasi kung wala, masisira agad yun. Sabagay. Ang bahay kasi, parang tao yan. Kailangan may mag-aalaga dahil pag wala, para bang nagtatampo. Ayos na ang ganito, Chang. Kapag napapayagan kami pareho ni Fe na mag-leave, nakakapagbakasyon kami rito sa inyo. Ay, siya, sige. Bukas naman lagi ang aming pinto sa inyo. Mama! Oh, Bea, saan ka galing? Ano yung dala-dala mo? Tingnan niyo po, oh. Ginawa na ko ni Lolo Atoy ng LEC na gawa sa papel. Tapos, kapag hinipan ko, iikot siya. Tingnan niyo, oh, ha? Hihipan ko. Ay, nako, nawiwili ka na dyan kay Lolo Atoy mo, ha? Oo nga, Bea. Mula nang dumating tayo rito nung linggo, araw-araw kang naroon sa bahay ni mga Atoy. Baka ang likot-likot mo doon, ha? Di po. Abay, marami ang nawiwili dyan kay Atoy ng mga bata. Mabait naman kasi ang matandang yan. Mag-isa lang ba siya sa buhay, Chang? Ay, hindi. 5 anak niyan, eh. Lahat na po may pamilya? 3 yung may pamilya. Nandito lang naman sa Pilipinas. Kaya lang malayo rito. Bihirang dumalaw. Yung 2 wala pang asawa nasa abroad. Sa Canada naman yata yung isa. Tapos yung isa naman nasa New Zealand daw. Ay, parang na silang residente ron. Biyudo na raw ho ba siya? Oo, matagal na. Ay, kaya pala mag-isa lang siya, no? Maraming pera yan. Pero napakasimple kasing tao. Kaya ang bahay, maliit pa rito sa bahay namin.
Abay kapag Pasko o Bagong Taon, namimili yan ng mga regalo para sa mga bata rito. Bakit hindi siya binibisita ng mga anak niya? Oo nga. O kaya naman, bakit hindi na lang siya tumira sa bahay ng isa dun sa mga anak niya? Lolo Atoy, pwede niyo po ba akong turuan yung ginagawa niyo? Gusto mo bang matuto? Opo. Gusto ko rin pong gawan si Mama at si Papa nung ganun yung ginawa niyo, yung nakasabit sa dingding. Yung bonnet. Opo. Napakabait mo namang bata. Sige. Tuturuan kita. Pero tatapusin ko lang itong ginagawa ko, ha? Opo. Ano nga po pala yan? Ay, guwantes. Guantes? Ano pong gagawin niyo dyan? May anak kasi kung nasa malamig na lugar. Kapag nagyayelo ron, pwede niya itong isuot sa kamay para hindi siya lamigin. Saan po yun, Lolo? Gusto ko rin po makapunta doon sa malamig na lugar. Kaya? Ay, Papa? Magandang araw ho, Lolo Atoy. Magandang araw din sa'yo. Susunduin ko lang po itong makulit kong anak. Dahil magagabi na, narito pa rin. Willing-willing siyang manood itong pagagantsilyo ko. Ang galing niya naman ho. Oh, Di ba, Papa? Ang galing nga ni Lolo. Kaya sabi ko, turuan niya rin akong gumawa niyan eh. yung asawa ko ang magaling magantsilyo. Kaya lang, nung namatay siya, nang hinayang akong itapon yung mga gamit niya. Kaya pinag-aralan ko. Total, madalas ko naman siyang panoorin gumagawa nito. Natuto naman ako. Ilan taon na ho ba kayo? Mukhang napakalinaw pa ho ng mga mata niyo. Nako, may magsisitenta na ako sa susunod na linggo. Kaya nga nagagantsilyo ko kasi baka umuwi yung mga anak ko. May maibigay man lang ako sa kanila. Napakamaalalahanin niyo naman, Lolo. Paano ho? Susunduin ko na itong si Bea. Bye-bye, Lolo. Sige po, bye-bye. Maiwan na ho namin kayo, Lolo Atoy. May malamig na itong sabaw. Ang mabuti pa initing ko. May humintong sasakyan. Narito na yata ang mga bata. Pa? Delberto! Halika! Pasok kayo! Sino ho kayo? Ako lang ho ito. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga po pala pinabibigay ni Maria at ni Rosalinda. Regalo daw sa inyo. Ano ito? Nasa sobre. Sulat bare. Pera ho. Bumili na lang daw kayo ng gusto ninyo. Nako. Bakit? Hindi ba sila makakauwi? Ano ba namang tanong yan, pa? Alam niyo namang parehong may trabaho ang mga yun. Ganun ba? Ang mabuti pa kumain ka muna. Iniinit ko yung sabaw. Huwag na po pa. Alis na ako. Agad? Oo, sumama lang ako sa truck namin kasi may delivery kami sa kabilang probinsya. Kaya dumaan ako rito. Happy birthday pa. Sige ho. Salamat. Mag-iingat ka. Hindi na naman pala sila makakauwi. Hindi bale. Baka sa Pasko makauwi sila. Lolo Atoy. Oh, sino ito? Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lolo Atoy, happy birthday po. Naku, nag-aabala pa kayo. Pasok kayo. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko po makakalimutan ng birthday ninyo, Lolo. Salamat sa inyo.
Nasurpresa naman ako. Sige po, i-blow niyo na po yung candle ng cake ninyo, Lolo. Ha? Tapos, sabay-sabay na po tayong kakain. Ito na yata ang pinakamasaya kong kaarawan. Mula nung huli kong ipagdiwang ang birthday ko, narito pa yung asawa ko. Talaga ho? No. Kasi hindi natapos ang araw na wala akong kasama. Isa pa, bumisita kahit saglit yung panganay ko. Naalala pa naman nila ang kaarawan ko kahit papano. Binisita ho pala kayo. Oo, kanina lang, bago kayo dumating. Alam mo ba ang pangalan ng anak ko yun? Edilberto. Oo. Ang ibig sabihin, marangal at matalino. Ba, napakaganda ho pala ng pangalan ng anak ninyo. Ako, hindi ko alam kung anong kahulugan ng pangalan ko. Kasi hindi ko na inabot ang mga magulang ko. Hindi ko na naitanong sa kanila kung bakit Andrew ang pangalan ko. 5 taong gulang pa lang ako nung mamatay sila. Ganun ba? Pero natitiyak ko, hindi ka basta na lamang binigyan ng pangalan ng mga magulang mo. Alam mo ba, ang mga magulang, binibigyan nila ng atensyon ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga anak. Mula sa unang pagngiti, paghikab, at pagbigkas ng salita ng kanilang anak, hanggang sa kasalukuyang mga kaganapan sa buhay nila. Tama ho kayo. Ako nga, ganyan din kay Bear. Yung panganay ko, matalino yun, pero tahimik lang. Yung pangalawa, si Maria, matapang na babae. May malaki siyang nunal sa sentido. Si Rosalinda naman, maghilo yun at mahaba ang buhok. Hindi niya pinagugupitan ng maikli ang buhok niya. Si Liberato Jr., isinunod ko siya sa pangalan ko. Matalino at maraming pangarap sa buhay. Kaya nga nakarating ng Canada eh. Kakahabol niya sa pangarap niya. Napakatalas pa ho talaga ng memorya nyo, Lolo Atoy. Pinahahangahan niyo ako. Yung bunso ko, si Leonora. Sakitin yun nung bata pa siya. Pero masigla na siya ngayon. Seryoso sa trabaho. May pula siyang birthmark sa... Saan nga ba yun? Sa kaliwang kamay yata yun. Pasensya ka na. 10 taon ko na kasing hindi nakikita ang bunso kong yun. Tuwing birthday ko at tuwing Pasko, hinihintay ko sila. Kaya lang madalas, kung hindi ako tinatawagan, may isa sa kanilang sumasaglit dito para batiin ako. Masaya na ako noon. Ibig sabihin, naalala pa naman nila ako. Pero, prioridad kasi nila ang kanilang mga pamilya. Gano'n naman talaga eh. Malungkot din minsan, pero bilang isang magulang, kailangan mong tanggapin na darating at darating ang panahon na makikita mong umalis na sa iyong tahanan ang iyong mga anak. Kung may bumalik man sa kanila, mabuti. Kung wala, ibig sabihin, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Uy, kanina ka pa walang imik. Andrew, bakit? Hindi ko makalimutan ang mga sinabi ni Lolo Atoy kanina. Parang kinurot ang puso ko. 5 ang anak niya.
Pero sa tuwing kaarawan niya, o kaya Pasko, isa lang ang bumibisita sa kanya. Parang representative ng magkakapatid. Tayo, iisa lang ang anak natin. Si Bea lang. Pag tumanda ba si Bea, maaalala niya pa na bisitahin tayo sa kaarawan natin? Maiisip kaya niya na hinihintay natin siya? Uy, napakabata pa para isipin yan, Andrew. 12 years old pa lang si Bea. Nakalulungkot lang. Ironic talaga ang buhay, no? Ako, walang kinagis ng mga magulang at palaging nangungulila sa kanila. Ang mga anak ni Lolo Atoy, may magulang pa pero parang hindi nila pinahahalaga ng panahon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Ganun pa man, tanggap niya. Tanggap niyang hindi man lahat. Pero may mga magulang na gaya niya na hindi na mapaglalaanan ng oras ng kanyang mga anak. At sa tingin ko, ganun ang pagiging magulang. Kailangan mong matutuhang mahalin ng lubos ang iyong mga anak. Para kung dumating man ang panahong gaya nito, wala na siyang panghihinayangan pa. Nakalulungkot mang isipin, ngunit itinuro sa akin ni Lolo Atoy na sa mundong walang kasiguruhan, kailangan nating tanggapin na bawat panahong dumarating at lumilipas ay may kasamang pagbabago, lalo na sa buhay ng isang magulang. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang panahong kasama ko ang aming anak na si Bea, dahil alam kong hindi habang panahon ay kasama namin siya. Ako po si Andrew at itong aking buhay. Sa mga anak, nawa ay huwag ninyong sayangin na nakakasama pa ninyo ang inyong mga magulang dahil hindi sila naririto sa mundo habang buhay. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Andrew. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Broyales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Meiji, bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Kaya naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na nga bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala.
kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman, Oh, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? inalok niya ako. Kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila, malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaki magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sanang subuking magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay. Pero nag-aalala ako kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya, magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala, tuwing Sunday maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa iyo. Sa day off mo, maaari yon. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata, ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyo tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. May kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo, tama. Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Eh, kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dating yung katulong, ha? Oo. At mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Good. Siguro naman sa isang yun, hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahinga kong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Ang dami mo namang daldal. Mami mo ako, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Ay, Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya? Ma'am Sandra. Tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tatakas siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako.
babalik din naman ako agad. Menchi, Po, mag-iingat ka rito, ha? Hanggat maaari, iwasan mong lumapit kay Sunny. nakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Hindi, mga mahirap Hector. na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko. Higa, sabi! Wag. Matakot ka sa Diyos. Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bibigyan mo si Ma'am Sandra! Tumahimik ka! Tawa ka sa mami mo! Ay, magandang dumating. Halika. Lumapit ka. Pare ko naman ang maging kabalik niya. Pinalalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Benji. O, ikaw, tanda. Alis dyan. Ito pa! Benji. Tahan na po, ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatayin ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinuong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, ma'am. Kaya hindi ko na po inisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay. Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merry Christmas po, Nanay Narda! Hi, Myra. Merry Christmas din. Heto po ang gift ko sa inyo. Ay, salamat ko naman. Nagabla ka pa. Okay lang po yun. Ay, nasaan nga po pala yung best friend ko? Ay, nandun sa kwarto. Midlip sandali. Sumakit kasi ulo eh. Kumusta na nga po pala yung project niya? Kanina yun, di ba? Oo, ayos naman. Successful. Tinulungan siya ni Oscar at ng mga barangay namin. Dumating po ba si Gerald? Ay, naku, hindi. Talo sila ng gusto ni Ruby nung isang linggo. Nasundan pa yun ng tanggapin ni Gerald, yung kliyenteng hindi tinanggap ng aking anak. Go, tell me God's son, so bring some.
Napakalaking halaga pala ng ibinahid sa'yo ng taong yun, anak. Yes, Dad. Para palang nagtampo sa bigas ang nobya mo sa hindi pagtanggap sa kanya. Ay, nako. Matigas ang ulo niya. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang prinsipyo, Dad. Walang mararating ang ganong klase ng tao, anak. Mabuti pa tapusin mo na ang inyong relasyon. Daddy? Dahil hindi naman kayo compatible. Makasisira lang siya sa tagumpay mo. Kaya makipag-break ka na sa kanya at paalisin mo na rin siya sa ating law office. Grabe naman ang mag-amang yun. Ang sama ng ugali. Ko nga rin akalaing gagawin nila yun sa akin. Paano ngayon yan? Saan ka papasok, anak? Kinausap ko na po si Myra, Nay. Kinuha na po niya ako sa law office ng tito niya. Kaya magkakasama na kami. Ay, mainam naman. Nay, hindi po pababayaan ng Diyos si ate dahil nasa panig siya ng kabutihan. Nalulungkot nga ako at nangihinayang. Biruin mo, 3 years yung relasyon namin ni Gerald. Hayaan mo yun, te. Buti nga nalantad sa'yo habang maagang pag-uugali niya. Malaki pa ang chance mo na makahanap ng mas karapat-dapat sa'yo. Tama ang kapatid mo, anak. At narito kami. Karamay mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Nay. Oscar, malaking kagaanan sa loob na kahit tagapagtanggol ako, may mga taong sumusuporta at nagtatanggol din sa akin. Congratulations, Attorney Ruby! Naipanalo mo ang kaso ni Rowena. Ay, ang saya-saya ko, Myra. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niyang mangibabaw ang katarungan. Pinag-uusapan ka na nga ngayon, Attorney. Ay, ano ka ba? Tigilan mo ang katatawag sa akin ng attorney. Dalawa lang naman tayo dito sa room. At hindi naman yan ang lagi mong tawag sa akin. Naku, napaka-humble talaga ng best friend ko. Teka. Bakit naman nasabi mong pinag-uusapan ako? Dahil natalo mo si Ronald Millones. Maging ang dati mo boyfriend. Kalimutan na nga natin ang taong yon. Tara, halika. Lilibre kita ng lunch. Ay, sandali. Lila, may tatanong lang ako. Ano ba? Ano na naman yun? Teka lang. Ano? May feelings ka pa ba kay Gerald? Mahal mo pa ba siya? Oh, kayo pala, Nay. Pasok po kayo. Yan ba yung mga isasama mo sa mga ipamimigay ng ate mo sa darating na Pasko? Opo. Abay, kadami! Mas marami kaysa nung mga nakaraang taon. Tumulong din po kasi mga office mate ko. Matutuwa ang ate mo niyan. Sa kanya rin, maraming nagbigay ng tulong. Ang bilis ng panahon, no, Nay? Oo nga. 2 years lang ang nakalilipas. Buhat ang simula ni ate ang proyektong ito. Ay, tama, anak. At sa awa ng Diyos, lalong gumiginhawang buhay natin. Lalo kaming nagtatagumpay ni ate sa aming trabaho. Attorney Gerald! Oh, it's been a long time. Bakit narito ka sa law office namin?
Gusto ko sanang makausap si Ruby, Myra. She's not here. Inaasikaso ang gift-giving niya for December 24th. Patuloy pa pala yun? Of course. At tumutulong din sa project na yun ni Ruby, ang aming law office. Ano ba sadya mo sa best friend ko? May importante sana akong sasabihin sa kanya. Oh, di puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Gerald, Kumusta ka, Ruby? okay naman. Siya nga pala, may dala akong mga goods. Pantulong sana sa mga ipamimigay mo for this Christmas. Talaga? Gusto mo na ako tulungan? Oo. Dahil nakilala ko na ang pagkakamali ko, Ruby. I'm sorry, ha? Sana buuin natin muli yung magandang pagtitinginan natin. Napatawad na kita, Gerald. Kaya lang, hindi na pwede yung gusto mo. Ruby, bakit naman? Mayroon na bang iba? Wala. Pero, wala na rin ang dating pag-ibig ko sa'yo. Ayokong lokohin ka, kaya pasensya na. Humanap ka na lang na iba na maaaring magmahal sa'yo. Kahit wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon, masaya ako dahil nagagampanan ko ng tapat ang aking propesyon. Ako po si Ruby, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito po ang aking buhay. Hindi hahayaan ng Diyos sa kalungkutan ang may mabuting kalooban, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Ruby. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaki ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Denver. Years na akong professor. Ngunit bago yun, isang masakit na pangyayari ang naganap sa akin. Kaya naman mula noon, naipangako ko sa aking sarili na hindi lang ako basta magtuturo sa aking mga estudyante, kundi tutulong din. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Birthday ko ngayon, Randy. Kaya kita inilibre dito sa kantin. Swerte ko po talaga, sir. Sa dami po ng estudyante nyo, ako po ang napili nyong ilibre. Right. Kaya wag mo sayangin ang swerte mo. Gusto ko na yan, Oh, kaya na. Thanks, sir. Pwede na. Bakit nga pala wala kang assignment sa subject ko kanina? Po? Kuwan, sir. Sorry po. Hindi ko po kasi nagawa. Nakalimutan ko po. Talaga? O baka naman nakipag-date ka. Kaya ka walang assignment. Sabihin mo na,
Parang namang hindi ako dumaan sa ganyan eh. Eh, makulit po kasi si Arlene eh. Gusto mamasyal kami kahit wala akong pera. Kaya pinagbigyan ko na po. Di siya ang gumastos. Yes, sir. Wala po akong pang-date eh. Ikaw hindi baling makipag-date ka. Pero dapat gumawa ka pa rin ng assignment mo. Sayang naman ang baon mo at time dito sa university kung wala kang gagawin. At ayoko ring masayang ang laway ko sa pagtuturo lang. Gets mo? Yes, sir. And thanks po sa pagiging understanding niyo. Anong thanks? May kapalit yun, uy. Sir? Marami akong dalang gamit mamaya. Tulungan mo akong iuwi mga yon. Huwag kang mag-alala. Pakakainin uli kita. Okay, sir. Yun lang po pala eh. Ang swerte mo, Randy. Kasi mukhang favorite ka ni Sir Denver. Bakit mo naman nasabi yun, Patty? Eh, paano? Para kayong tropa. Lagi kayong magkasama. Madalas ka rin yung utusan. Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ako ang tinotropa niya. Siguro dahil gwapo ako. Ano ibig mong sabihin? Na mahilig sa gwapo si Sir Denver. Nabading siya, ganun. Hindi naman. Pero hindi ko maisip ang dahilan eh. Kung bakit malapit siya sa akin. Eh baka naman talagang mahilig lang siya sa gwapo. Dahil pangit siya. Sus, ito naman kung makapangit, wagas. Totoo naman, di ba? Pero mabait si Sir kahit pangit siya. Kaya nga, dahil sa mga ipinapakita niya sa akin, ganado ako mag-aral sa subject niya. Di ba back subject mo yung tinuturo niya? Lumipat ka nga lang sa kanya, kaya naging classmate ka namin eh. Oo. 2 beses ko nang hindi na ipasa yung subject na yun. Palagay ko, this time, papasa ka na. Tropa mo kasi professor natin eh. Denver, alam mo na ba usap-usapan ng mga estudyante natin? Anong usap-usapan, Norman? Favorite student po raw si Randy. Sa bagay, napapansin ko nga, madalas mo siyang kasama. Eh, bakit mo nga ba naging paboritong taong yun? Hindi naman siya matalino. Puro nga, pakikipag-girlfriend ang iniintindi nun eh. Kaya kahit 20 years old na, first year college pa rin. Norman, hindi naman porke gano'n ang estudyante natin, hindi na maaaring magbago. Ibig sabihin, tinutulungan mo siyang magbago. Oo. Kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gano'n naman dapat ang gawin natin, di ba? Yung hindi lang basta turuan ng mga estudyante ng subject natin, kundi akayin sila sa tamang landas ng buhay. Oo nga, pero mas matrabaho yan. Pero dito ako mas nakadarama ng fulfillment. Kapag naaakay ko sa tama ang mga estudyante ko. Nagtataka ako sa'yo, bakit nga ba ganyan ka sa mga estudyante mo? Randy, hindi ka na naman dumating sa usapan natin yesterday. Sorry, Jessel. Nilagnat kasi ako eh. Ang sakit ng ulo ko kaya hindi kita napuntahan. Ay, ganun ba? Sana tinext mo ko. Para ako na lang ang nagpunta sa'yo. Ayoko nang abalahin ka pa sa studies mo. Kaya nga ngayong medyo okay ng pakiramdam ko, pinuntahan na kita. I'm sorry, Randy, ha? Kala ko kasi may kadate ka ng iba. Kaya hindi mo ko sinipot. Selos ka kasi ng selos eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ikaw lang ang love ko. Buksan mo na. Tiyak magugustuhan mo yan. Nakakahiya naman sa'yo, Arlene. Ikaw na lang ang laging may gift sa akin. Ganito talaga ako. Pag love ko yung tao. Sige na. Open mo na yung gift ko sa'yo. Okay. Wow! Ang gandang cellphone nito.
Thanks, Arlene. Gumastos ka pa ng malaki. Happy Monthsary. Ha? Ay, oo nga pala. Mansari nga pala natin. Happy Mansari, babe. Kawa. Nakalimutan mo. Pasensya na. Marami kasi akong assignment sa university. Kaya nakalimutan ko. Oh, ano? Di ba tayo mamamasyal? Ha? Mamamasyal? Kaya lang... Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Pareho mo naman pala silang hindi type. Bakit niligawan mo pa? Nahalata ko kasi gusto nila ako. Kaya niligawan ko. Sus? At yun, walang kahirap-hirap nila akong sinagot. Pero pinaglalaroan mo sila sa ginagawa mo. Oo nga. Friend, iwan mo na sila. Total, hindi mo naman pala gusto. Baka mamaya niya makasigig ko. Tama si Patty. Dapat ang nililigawan mo, yun talagang mahal mo. At kung hindi ka pa sure sa feelings mo, di huwag ka manligaw. Studies mo na lang ang pagbuhusan mo ng panahon mo. Napakasaya ko nung oras na yon. Napakagaan ng aking kalooban. Dahil sa isang kaluluwa ang naituwid ko ng landas. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Denver, isang professor, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Denver. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar.